na balita ngayong tanghali. Malacanang dumistansya sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. President Francis Escudero pinaiiwas ang mga senador sa pagkukomento kaugnay sa impeachment complaint laban kay VP Duterte. Sinasabing Mary Grace Piatos na umano'y recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President, walang anumang record sa Philippine Statistics Authority. Dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, naghain na ng counter affidavit kaugnay sa kasong human trafficking sa Department of Justice. Minor phreatomagnetic eruption na itala sa Bulkang Taal kaninang umaga ayon sa PHIVOLCS. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 3, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kasalukuyan pong napapanood ngayon sa inyong mga screen ang live feed ng MDR-RMO Talisay, Batangas ng Bulkang Taal matapos pong maitala ang minor phreatomagnetic eruption kaninang umaga. Abangan po natin ang iba pang mga detalye niyan mamaya sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa CNews. At una sa mga balita ngayong tanghali, naharap na ngayon sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos maghain ang 17 individual mula sa iba't ibang grupo kahapon sa House of Representatives. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Inendorso kahapon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang impeachment complaint sa tanggapan ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco laban kay Vice President Sara Duterte. 17 ang signatory o complainant sa kaso mula sa iba't ibang grupo tulad ni dating Secretary Jing Deles at former Magdalo Party List Representative Gary Alejano. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Sumama rin sa grupo si dating Senador Leila de Lima bilang kanilang tagapagsalita. 5 grounds ang kanilang binanggit tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at other high crimes. Ang wala lang sa ground ay treason. Among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the Office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants during the press con in October 18 and the second one in November 2024. Because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust. Pagkatapos maihain sa tanggapan ng House Secretary General ay naasahan na gagawa sila ng aksyon dito. Tumanggi naman si Sec. Gen. Velasco na magbigay pa ng ibang detalye. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives but a constitutional obligation. The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law. Sa ilalim ng Rules of Procedure ng impeachment proceedings, titingnan ng House Secretary General kung sufficient in form and substance o kumpleto ba ang lahat ng hinihingi para umusad ang kaso. I-endorso ito sa House Speaker at pagkatapos sa House Committee on Justice at dapat maaksyonan sa loob ng 2 buwan para tuluyang maiakyat sa Senado para sa formal na paglilitis. When the committee refers the matter
to the plenary to be decided by the members of the House of Representatives, as I said, upon a vote of 1/3. And then forward na yan sa Senate. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumistansya ang Malacanang sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inihaing impeachment complaint sa Kamara ay mula sa inisyatibo ng ilang private citizens at prerogatibo ng mga mambabatas na ito ay iendorso. Walang kinalaman anya dito ang Office of the President. Ayon pa kay E.S. Bersamin, malinaw naman ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usaping ito. Nanawagan si Senate President Francis Escudero sa mga kapwa niya senador na iwasan ang pagbibigay komento kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, maaari magpahina sa integridad ng impeachment trial ang anumang pagkiling o prejudgment mula sa Senado. Dagdag pa ng senador, hindi dapat maantala ang pagtatrabaho nila sa mahalagang lehislatura kasabay ng impeachment trial. Doon pa man, tiniyak ni Escudero na tutuparin nila ang mandato ng konstitusyon na may integridad at patas. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagsisimula ng impeachment process matapos na formal na maihain ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa Kamara. Umaasa ang grupong akbayan na aaksyonan agad ng Kongreso ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung apila ng grupong akbayan sa Kongreso kaugnay sa impeachment complaint na inihain nila laban sa Vice Presidente? Magandang umaga-aga matapos ng formal na naihain o na-endorso ng grupong akbayan sa pangunguna ni Representative Percy Balsendanya yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, partikular po sa tanggapan ni Secretary General Reginald Velasco kahapon. Ang pag-asa nga nitong grupong akbayan aga ay sana aksyonan ito ng ating Kongreso sa pangunguna ng House of Representatives. Sa House of Representatives o dito sa Kamara de Representante ay sinabi ni Reginald Velasco, ang Secretary General kahapon, na bagamat nga kapos na sila sa panahon ngayong taon sapagkat ilang araw na ang natitira para sa kanilang sesyon. Pero ayon kay Representative Sendanya ng Akbayan, napakahalaga ng isyong ito na may kinalaman sa accountability ng isa sa pinakamataas na opisyal nga ng ating bansa. Dagdag pa nito, kapag hindi ito nagawa ng aksyon ngayong taon, mas lalo naman sa susunod na taon, lalo na panahon na ng eleksyon. We will take the task, Congress, to take this up immediately. And also, hopefully, pagdating po sa Senado ay they will diligently work on addressing this complaint. Sa pahayag kahapon ni House Secretary General Reginald Velasco, aabutin anya ng 130 days ang buong proseso ng paghawak nila ng isang impeachment case. Kapag na-endorso ito sa Senado, ang House of Representatives na ang isang magiging prosecutor o piskal sa kaso. Samantala yun ng mga Senado aga, inaasahan natin na sila yung upo naman ng mga huwes dito sa inaasahan. Kapag formal na nakarating sa kanila, itong reklamong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yan man ang ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa aga. Maraming salamat, Dante Amento. Muling nagpadala ng sabina ang National Bureau of Investigation kahapon kay Vice President Sara Duterte. Ito ay upang bigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag kaugnay ng kanyang pahayag na anya ay may inutusan siyang paslangin ang Pangulo sakaling siya ay maunang mapatay. Ang sabina ay kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago upang tiyakin ang pagpapakita ni VP Sara sa NBI sa December 11. Una nang inimbitahan ng NBI ang Vice Presidente noong November 29 para sa issue, ngunit humiling ang kanyang kampo na i-reschedule ito dahil sa conflict sa dadaluhan naman niyang House Committee hearing.
Samantala sa kapapasok lamang po ng balita, walang birth record sa Philippine Statistics Authority ang sinasabing Mary Grace Piatos na umano'y recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President. Base sa report na isinumite ng PSA sa House Committee on Good Government and Public Accountability, lumabas na wala itong Certificate of Live Birth at wala ring marriage at death records mula sa kanilang Civil Registry System database. Nauna nang nag-request ng Civil Registry Records sa PSA ang House Committee kaugnay pa rin sa investigasyon sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President. Nagpahayag ng pagkabahala ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP sa mga sabina na pinadala ng National Bureau of Investigation sa mga kawani ng media na dumalo sa online press briefing ni Vice President Sara Duterte noong November 23. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa naturang online stream kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang Pangulo at unang ginang. Ayon sa NUJP, bagamat iginagalang nila ang kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga, hindi na kailangang ipatawag pa ang mga mamamahayag dahil authenticated naman na ang naturang video. Abala din lang ito sa mga kawani ng media na nag-cover lamang sa press briefing ng pangalawang Pangulo. Magsasapanganib din lamang anila ito sa mga mamamahayag dahil posibleng isipin ng mga taga-suporta ni VP Sara na nakikihalo sila sa alitan sa politika. Pakiusap ng NUJP sa NBI, muling pag-isipan ang pagpapatawag sa mga kawani ng media. Isang Russian attack submarine ang namataan sa bahagi ng West Philippine Sea. Kinumpirma ng National Security Council at ng Philippine Coast Guard ang presensya nito sa teritoryo ng Pilipinas na labis namang ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang panghihimasok sa West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sagot ito ng pulo matapos tanungin sa naiulat na Russian attack submarine na unang namataan 80 nautical miles west of ng Occidental Mindoro noong November 28. Ayon kay Pangulong Marcos, ipapaubaya niya sa Armed Forces of the Philippines ang pagtalakay sa detalye ng pangyayari. Discuss it with you. Kinumpirma na rin ng Philippine Coast Guard o PCG ang ulat na ito. We would just like to confirm ang report ng Philippine Navy that there is a presence of a Russian submarine na monitor tayo dito sa may gawin ng Occidental Mindoro. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nang mamonitor ang Russian submarine, agad na nagpadala ang Philippine Navy ng aircraft at barko upang bantayan ang galaw nito. At nagkaroon din anya dito ng radio challenge. Kaya nga naman ay nagpadala tayo ng mga assets dito. At nagkaroon tayo partner ng radio challenge. No? We challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito. No? Ang sinabi niya, nagpakilala siya. Na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok. No? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Kaya siya nag-surface. Ayon kay ADG Malaya, wala na sa EEZ ng Pilipinas ang submarine na isang Russian Navy's UFA. Wala pang tugon ang Department of Foreign Affairs sa usaping ito. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakidaan lang at walang agresibong aksyon ng Russian submarine na namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng WPS, pinapayagan ito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Freedom of Navigation.
Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Ikinagulat ng Philippine Navy ang nadetect nilang Russian attack submarine noong November 28. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa usapin ng West Philippine Sea, ito ang unang pagkakataong may namataan at nadetect silang Russian submarine sa bahagi ng West Philippine Sea. We were surprised bakit may na-detect tayo. We were surprised, nabigla kami bakit may na-detect tayo. And then naka-respond naman tayo. Agad nag-deploy ang Pilipinas ng mga barko at 4 na air assets simula noong araw ng Huwebes. Agad ring nakapag-establish ng komunikasyon ang Philippine Navy sa nasabing submarine. We were able to establish communications and okay naman ang usapan. So, 80 nautical miles west of Lubang, hindi naman siya okay naman, friendly naman yung pag-i-share information. And sinabi naman kung saan papunta. Ayon sa Philippine Navy, nakidaan lang at walang ginawang agresibong aksyon ang Russian submarine sa pagdaan nito sa teritoryo ng bansa. Wala rin itong nalabag na batas o international agreement. Ayon kay Trinidad, sa ilalim ng Freedom of Navigation ay hindi naman kailangang magpaalam ang isang foreign vessel na dadaan sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng ibang bansa. Hindi siya illegal sapagkat under UNCLOS, authorized naman siya bumiyahe o dumaan sa ating EEZ under Freedom of Navigation. It's either you are surface, pwede kang submerged, walang doon. Granted naman under UNCLOS yun. Namataan ng submarine sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea at palabas na ng EEZ ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Delikado at maaaring makapagpalubog ng bangka ng mga mangingisdang Pilipino ang pinakabagong insidente ng bullying ng China sa Rosul Reef sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, isang helicopter ng Chinese Navy ang pinalipad ng may 15 hanggang 18 talapakan lamang ang taas mula sa bangka ng mga Pinoy. Narito ang report ni Benedict Samson. Naranasan ng grupo ng mga mangingisdang Pilipino ang panibagong pangaharas ng China noong November 27 at 28 sa Rosul Reef na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tumagal ng tinatayang 10 hanggang 15 minuto sa taas na 15 hanggang 18 talampakan mula sa itaas ng mga mangingisdang Pilipino ang umaligid na helicopter ng Chinese Navy. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, ang naturang aksyon ay napakadelikado dahil maaari nitong mapalubog ang isang bangka. Ito rin anya ang kauna-unahang pagkakataon na naharas sa mga mangingisda gamit ang helicopter. As far as the Coast Guard is concerned, this is the first time we saw a PLA Navy helicopter harassing Filipino fishermen with such low altitude, 15 to 18 feet. Para sa akin, ang pinaka-dangerous na harassment na ganyan is that it might, alam mo yun, masira yung light material structure ng boat. It might also capsize dahil sa pag-push ng hangin ng chopper. So those are possibilities that would, definitely result to capsizing of those indigenous fishing boats. Ayon pa kay Commodore Tariela, hindi rin tumulong ang Chinese Coast Guard sa pagsagip sa mga Pilipino matapos naman lumubog ang kanilang bangka dahil sa naranasang masamang panahon nitong November 30. Again, I don't know how they want to play this script, kasi ang paglubog ay nangyari noong November 30. Ang offer nila sa Coast Guard, which is tingin ko they intentionally recorded the offer, is December 1. Ibig sabihin, they just want to appear na they are extending assistance. But as what the fishermen said, not a single attempt on the part of the Chinese Coast Guard was extended to rescue our fishermen. Samantala, muling nag-deploy ang PCG ng 2 barko upang magbantay sa ating mga kababayang nangingisda sa West Philippine Sea. Sa kabila naman ng nararanasang harassment ng China, ay marami pa ring mga kababayan natin ang nangingisda sa West Philippine Sea. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na ang ginawang aksyon ng China ay lehitimo at naaayon sa batas upang panghawakan ng kanila umanong soberanya sa teritoryo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanatiling manageable ang sitwasyon sa West Philippine Sea at internal security ng bansa. Ito ang resulta ng assessment at meeting na isinagawa ng National Peace and Order Council sa Campo Crame. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, sa gitna ng mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea, papaanong nasabi ng NPOC na manageable pa rin ang sitwasyon doon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala daw dapat na ikamahala ang publiko sa sitwasyon sa West Philippine Sea at sa internal security ng bansa. Base sa paglalarawan ng National Peace and Order Council o NPOC sa isinagawang meeting dito sa Campo Crame noong nakaraang linggo, ito ay nananatiling under control at manageable. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, ito ay base na rin sa mga ulat ng National Security Council at ng mga commanders sa ground na direktang nakakakita sa sitwasyon. Kasama sa tinalakay sa naturang pagpupulong ay ang papalapit na holiday season at ang panahon ng halalan na magsisimula sa January 12. Ella, sinabi din ni Brigadier General Fajardo na nagsumiti na rin ang PNP ng listahan ng mga lugar na posibleng mapabilang naman sa election areas of concern, subalit hindi muna ito inihayag sa publiko. Dadaan pa daw kasi aniya ito sa validation ng konseho kasama dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung saan ang Commission on Election ang mag-aanunsyo nito sa publiko. Ang pulong ng security sector ay isinagawa ilang araw matapos na magpahayag ang PNP at AFP na hindi kailangan pang magtaas ng alerto sa kabila ng kasalukuyang ingay at bangayan sa politika. Maraming salamat, Leia Ilagan. Sinagot na ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque ang reklamong isinampa sa Department of Justice kung saan inaakusahan siya at isinasangkot sa kaso ng human trafficking sa mga pogo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ba yung nilalaman ng isinumiting kontra sa laysay ni Atty. Roque? Magandang tanghali, Aga. Sa pahayag mula sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque, pinabulaanan niya na walang basehan ang mga akusasyon laban sa kanya na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaugnay ito sa qualified human trafficking case sa operasyon ng offshore gaming sa Porac, Pampanga. Ayon kay Roque, wala anyang ebidensya na may partisipasyon siya sa gawaing pasok sa trafficking, gaya ng recruiting, transporting, transferring at iba pa. Ayon pa sa dating kalihim, ang tanging ebidensya lang na naipresenta ng PNP, CIDG at PAOK ay ang pagsama niya sa meeting kay Catherine Cassandra Ong kasama ang ilang executives ng Philippine Amazing and Gaming Corporation o PAGCOR. Git din ni Roque na kung may illegal na nangyari sa meeting ay dapat din anyang usigin sina PAGCOR Chairman Alejandro Tenco at Miss Jessica Maris Fernandez. Isa pa sa sinabi ni Roque ay kaya umano siya na paratangan na sangkot ay dahil nagsilbi siya bilang abogado ng Whirlwind Corporation. At yan mo ng ating update mula rito sa Department of Justice. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Tinutulungan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng mga batang naiwan ng mga dayuhang POGO workers. Nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para sa karampatang tulong sa mga bata na tinuturing na collateral damage ng POGO. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Isang makulit na bata si Yaw Yaw, 3 taong gulang na siya ngayon. Isa siyang stateless na bata. Ibig sabihin, wala siyang nationality. Ang nanay niya ay isang Vietnamese at Chinese naman ang kanyang ama na nakatakas sa POGO. Nasa pangangalaga ngayon si Yaw Yaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa lamang siya sa 15 bata na anak ng mga foreign POGO workers na tinutulungan ngayon ng PAOK. Siyempre, di naman namin pwedeng pabayaan to. Kaya till now, sinusuportahan pa rin namin to panggatas, pampers, panggamot, pag nagkakasakit yung mga bata. Even yung upa nung bahay nila, minsan tumutulong din kami pag talagang kailangan.
Karamihan sa mga bata, Pilipina ang kanilang ina at dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo ang kanilang mga ama na naideport na sa kani-kanilang mga bansa. Ayon sa PAOK, ang mga batang ito ay collateral damage na isa sa masamang dulot ng Pogo sa bansa. So ito kasi mga humihingi ng tulong sa amin, ito yung mga Pilipina na naanakan o nabuntis at naanakan ng mga foreign nationals na na-deport namin. Kasi nung dineport namin sila, naglabasan ito. Kasi nga sabi nila, wala na susuporta sa kanila na yung mga tatay dahil pinadeport na natin. Ayon kay Yusek Cruz, hanggat kakayanin ng PAOK, tutulungan nila ang mga bata. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development at Philippine Statistics Authority o PSA para sa kalagayan ng mga batang gaya ni Yaw Yaw. Tiniyak ng DSWD na bibigyan nila ng karampatang tulong ang mga ito. Sa kasalukuyan na kikipag-ugnayan ang DSWD sa PAOCC para sa detalye nito. On the part of the DSWD, titiyakin po natin na mabibigyan ng appropriate intervention ito pong mga bata na ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na magsasagawa ng job fair para sa mga Pilipinong manggagawa na naapektuhan ng ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, sisuguruhin nila na lahat ng lumalapit sa Department of Labor and Employment ay mabibigyan ng tulong hanggang Enero at Pebrero ng susunod na taon. Dagdag pa ng kalihim, nakahandaring tumulong ang Regional Offices ng Kagawaran at Public Employment Service Offices o PESO sa mga apektadong manggagawa. Samantala, nakatakdang magsagawa ng job fair ang DOLE sa Biñan, Laguna sa darating na December 6 sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Biñan. Nagpahayag ng suporta ang Department of Agriculture o DA sa Half Rice Initiative upang mabawasan ang nasasayang na bigas. Umapela ang DA sa publiko na kumuha lamang ng kanin na kayang ubusin. Ayon sa PhilRice, ang tinatiyang 255,000 metric tons na nasasayang na bigas kada taon ay sapat para pakainin ang halos 2.79 na milyong Pilipino. Pinaplano rin ng DA na muling isulong ang batas na magpapahintulot ng half-rice serving sa mga kainan. Sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na ang nasasayang na bigas ay katumbas ng 3.6 bilyong pisong halaga taon-taon. Pinaigting ng PhilRice ang kampanya sa pamamagitan ng lokal na ordinansa sa 47 lugar habang hinihintay ang mas malawak na implementasyon mula sa mga lokal na pamahalaan. Mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Quezon simula ngayong araw, December 3, na magtatagal hanggang December 6. Ito ay upang bigyang daan ang mga nakaschedule na maintenance activities ng Manila Electric Company o Meralco. Ilan sa nakararanas o makararanas ng power interruption mula ngayong araw hanggang bukas ay ang mga barangay Putatan at Bayanan sa Muntinlupa. Habang sa December 4 naman, mawawala ng kuryente ang barangay Lalaan 1 at 2 sa Silang, Cavite. Para sa kumpletong listahan ng mga apektadong lugar, bisitahin ang website ng Meralco. Inaasahan sisimulan na sa darating na January 2025 ang energy collaboration sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates na nakapaloob sa kasunduan nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ang inaasahang benepisyo nito sa energy sector ng Pilipinas? Ella, yung inaasahan collaboration na ito ay may kinalaman doon sa renewable energy, liquefied natural gas, power generation, transition and distribution system, nuclear energy, energy efficiency and conservation, at yung alternative fuels. Sa January 2025 nga, inaasahang magkakaroon na ng implementation
agreement ang Department of Energy at ang state-owned company ng United Arab Emirates. Bahagi ito ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa kanyang ginawang working visit sa UAE noong nakaraang buwan. Ayon sa pahayag ni Energy Secretary Rafael Lotilla, itong collaboration na ito ay mas makakaengganyo ng mga investment, partikular sa mga energy infrastructure, bagong mga trabaho at development sa energy ecosystem. Itong hakbang na ito ay para tiyakin ang sapat na supply ng kuryente sa bansa at inaasahang magkakaroon din ng malaking impact sa milyong-milyong Pilipino. Ang UAE ang top producer ng langis sa buong mundo at may malawak na expertise pagdating sa pagge-generate ng iba't ibang renewable sources of energy. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Inihikayat ng Commission on Elections ang private, civil sector at maging ang simbahan na tumulong sa pagpapalaganap ng kaalaman sa paggamit ng Automated Counting Machine o ACM na gagamitin sa 2025 midterm election. Bukas ang COMELEC upang tumanggap ng request mula sa mga nasabing sektor na handang magpagamit ng malaking venue para masubukan ang mga bagong makina. Maganda pong mas malawak na malawak ang ating voters education drive. Subalit, wag po natin kakalimutan, sana, yung po mga kababayan natin na nasa mga bundok o yung mga malalayong lugar. Kasi minsan po sila yung hindi nararating ng mga voters education drive natin. So kung magkakaroon po tayo, magre-request tayo sa COMELEC ng voters education, pakisama nyo na po, lalo na yung mga vulnerable sectors, lalo na po yung mga IP communities natin. Kahapon, nasa mahigit 1,800 munisipyo sa bansa ang nakapagsagawa ng testing ng ACM. Tatagal naman hanggang sa January 31, 2025 ang ACM Roadshow. Lumagda ngayon sa isang joint declaration of intent ang mga kinatawan ng Pilipinas at Israel para sa layunin paigtingin pa ang ugnayan ng dalawang bansa upang mapataas ang tourism arrivals sa parehong bansa sa mga susunod na taon. Mula sa Makati City, may report si Evan Alvarez live. Evan, ano ang detalye ng Joint Declaration of Intent sa pagitan ng Pilipinas at Israel? Magandang tanghali sa Ella. Kasama sa mga napag-usapan dito sa Joint Declaration of Intent ay ang pagpapatibay pa ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel, lalong-lalo na sa pagsuporta pagdating sa turismo ng dalawang bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na sa ilalim ng kolaborasyong ito, ipopromote ng bawat isa ang tourist attractions ng dalawang bansa upang mapataas ang tourist arrivals. Palalawakin din ito upang magbigay ng livelihood opportunities, partikular na sa mga Pilipino. Wala pang ibinibigay na detalye ang Department of Tourism kung paano ito isasakatuparan. Kasama rin sa napag-usapan ay ang pagkakaroon ng direct flight mula Tel Aviv to Manila na maaaring makapaglulan ng 100,000 na turista kada taon. Ayon kay Israeli Tourism Minister Haim Katz, mahigit sa 39,000 na mga Pilipino ang pumunta ng Israel ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa mga nagdaang record dahil na o DSA Executive Secretary Marlo Miranda nagsagawa na ng assessment tungkol sa sitwasyon sa Israel, pero kailangan pa nila itong makita ng personal para matiyak ang kaligtasan ng mga turista na pupunta roon. Ella, sa ngayon ay katatapos lamang ng isinasagawang ceremonial signing patungkol sa bilateral tourism ties ng dalawang bansa. Yan muna ang update mula dito sa Makati City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Tumaob ang isang taxi sa Quezon Avenue flyover sa Quezon City kaninang madaling araw matapos bumangga sa concrete barrier. Rumisponde naman ang UNTV News and Rescue sa pinangyarihan ng aksidente at nilapatan ng paunang lunas ang mga natamong injury ng driver na kaagad na dinala sa ospital. Ang detalye sa report ni Joshua Antonio.
Matinding traffic ang sumalubong sa mga motorista pababa ng northbound ng Quezon Avenue flyover sa Quezon City pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ang dahilan ay ang pagtaob ng isang taxi matapos itong bumangga sa mga concrete barrier. Sa lakas ng impact, nagkalat sa kalsada ang mga nasirang barrier. Hindi naman nakadaan ang mga bus ng EDSA Carousel dahil nakaharang ang taxi sa gitna ng bus lane. Tumagal din ng halos 1 oras bago naiali sa kalsada ang nakataob na taxi. Sugatan ang driver ng taxi na nagtamo ng hiwa at gasgas sa kanang paa at nahirapan din itong huminga. Rumisponde ang UNTV News and Rescue sa pinangyarihan na aksidente at kaagad nagsagawa ng assessment ang rescue team at nilapatan ng first aid ang taxi driver. Matapos lapatan ng paunang-luna sa mga natamong injury ng taxi driver, dinala ito sa Quezon City General Hospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakapagtala ng isang phreatomagmatic eruption ng Taal Volcano kaninang 5:58 ng umaga na nagresulta sa plume na umabot sa 1 kilometro ang taas. Sa CCTV video mula sa Operations Center ng Talisay, Batangas, kitang-kita ang pagsabog ng bulkan at pagbuga ng makapal na usok. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumagal ang pagsabog ng 4 na minuto, wala namang naitalang volcanic smog o VOG. Gayunman, patuloy ang steaming o upwelling activity ng Mount Taal. Samantala, dahil sa biglaang pagputok ng Bulkang Taal, inirekomenda sa mga residente ang agarang pag-iingat at pagsunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Nananatili naman sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Nabawasan na ang bilang ngayong taon ng manufacturer ng paputok sa Bulacan matapos na hindi mag-renew ng kanilang license permit sa Philippine National Police. Habang hindi naman tumatanggap ng bagong aplikante sa manufacturer at dealer ang PNP. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, bakit nabawasan yung bilang ng mga rehistradong manufacturer dyan sa Bulacan? At ano yung dahilan? Bakit hindi na sila tumatanggap ng mga bagong magpaparehistro? Magandang tanghali. Ayon sa Bulacan PNP, ilang mga manufacturer ng paputok ang hindi nakapagpa-renew dahil sa hindi sila nakapag-comply sa guidelines na hinihingi ng kanilang mga otoridad. Ang iba naman ngayon pa lang nag-a-apply ng permit at hindi pwede dahil matatanda ang ipinagbabawal na ito ng nakaraang administrasyon. Ilang araw bago ang pagpapalit ng taon, muli na namang nabawasan ang bilang ng mga nag-renew ng license permit sa manufacturer ng paputok sa Bulacan. Mula nang ipatupad ang Executive Order 31 ng Philippine National Police noong taong 2018 sa ilalim ng pamamahala noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bawal na ang mag-apply ng lisensya ang mga manufacturer at dealer ng mga bagong aplikante. Ang papahintulutan lang ay mga dating manufacturer at dealer na rehistrado ng hanggang taong 2017 na umabot ng halos 30 taon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Laurent Acut, Deputy Provincial Director ng Bulacan PNP, nabawasan ngayong taon ang nag-renew ng kanilang license permit mula sa dating 22 ngayong taon ay nasa 21 na lang. Gayon din ang dealer na dapat sana ay nasa 100 ngayon. Posible yun na may nabawas at yung iba doon hindi na nag-renew, so mayroong mga nag-renew na iba. Yung sa dealer natin, pwedeng mayroon dyan na sa 83, mayroong hindi nag-renew, and then doon sa 84 naman na ngayong taon, mayroon dyan na renew, bagong renew na expired before ang kanilang license.
Kasama sa dahilan kaya hindi nakapag-renew ang ilan sa dealer at manufacturer ay posibleng hindi sila nakasunod sa hininging requirements gaya ng barangay at municipal permit. Hindi na inspeksyon ang kanilang mga tindahan at paggawaan ng paputok. Ang iba naman ay hindi nakapagbayad ng lisensya na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa dealer habang 10,000 pesos naman sa manufacturer kada taon. Hiling naman ni Lea Alapide, presidente ng Pyrotechnics and Manufacturer and Dealers Association, na ilip na ang suspensyon ng EO31 nang sa gayon ay malaya pa rin silang makapagana buhay lalo ng mga bagong aplikante. Aga, kung mapapansin mo ngayon, dito kami ngayon sa Bukawi, Bulacan, kung saan nga ay kasalukuyang nag-inspeksyon dito sa paggawaan ng mga paputok ang PNP at kasama itong mga dealer. At ang kabilin-bilinan dito, mula dito sa mga paggawaan ng paputok, dapat ay may layo ito na 60 meters sa mga kabahayan. At hindi pa pwede na dikit-dikit yung mga paggawaan at mga gumagawa ng paputok. At kailangan meron itong drum, may fire extinguisher at may buhangin dito sa lugar para sa gayon ay mas-safe yung mga gumagawa at itong wag maiwasan din na magkaroon pa ng problema dito sa mga malalapit sa mga kabahayan. At yan, Utilities Live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Muli sa iyo. Aga? Nestor, yung mga programa tungkol sa paghahanda dito sa paparating na bagong taon at upang maiwasan itong mga insidente ng mga disgrasya, ano yung programang ginagawa ngayon ng LGU, kampanya para mapaalalahanan yung mga naninirahan diyan sa dako, lalo na doon sa malapit sa mga factory ng paputok, Nestor? Aga, ilan sa mga programa nga dito ay yung kumbaga sa lahat ng mga pagawaan ng mga paputok, kailangan ay malayo ito sa mga kabahayan at kung maaari ay wag magpaputok, lalo na yung mga bata at wag din magkaroon na lang ng isang community fireworks area at wag gawin na magpaputok dun sa mga matataong lugar. At particular dito sa lugar ng Bukawi, Bulacan, kung saan ito ay kilalang fireworks capital of the Philippines. Kaya nga maigpit na programa dito sa Bukawi na talagang pinagbabawal dito na gumawa ng mga paputok, lalo na yung mga bata at yung mga hindi pa pwedeng magkaroon ng paggawa sa mga lugar na partikular dito sa mga malalapit sa mga kabahayan dahil maigpit itong pinagbabawal at dito sa lugar ng Bulacan at lalo na dito sa Bukawi, Bulacan. Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Nangako si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa hangganan ng Canada at Estados Unidos. Ayon kay Public Safety Minister Dominic LeBlanc, na kasama sa naturang pagpupulong, tinalakay ni Trudeau at Trump ang mga planong pagbili ng drones at police helicopters, pati na ang muling pagtatalaga ng mga tauhan upang palakasin ang seguridad sa border. Binigyan diin ni LeBlanc na ang hakbang na ito ay mahalaga upang ipakita sa mga Canadian at American na seryoso ang Canada sa pagprotekta ng interes ng dalawang bansa. Sinabi rin niyang ipagpapatuloy ng Canada ang pagsusulong ng argumento laban sa taripa na maaaring makapinsala sa parehong ekonomiya ng dalawang bansa. Nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 56 na tao at pagkasugat ng marami ang isang stampede sa isang soccer match sa Nizerecore, Guinea. Ayon sa mga saksi, nagdulot ng kaguluhan ang desisyon ng referee na nagpaalis ng isang manlalaro na sinundan ng pagbato ng mga tagahanga at paggamit ng tear gas ng mga otoridad. Iniimbestigahan na rin ang insidente upang alamin ang sanhi ng trahedya sa stadium. Pinuna ng dating Pangulong Alpha Conde ang mga organizer sa pagpapatuloy ng laban sa kabila ng umiiral na tensyon sa bansa. Bahagi umano ng isang torneo na inorganisa ng ruling military junta ang laban upang suportahan ang kandidatura ni junta leader Mamadi Doumbouya sa nalalapit na halalan. Le gouvernement guinéen assure la population que des enquêtes sérieuses
seront menées pour établir les responsabilités liées à ce malheureux événement. Le sport doit être un vecteur de paix et de fraternité. Cependant, les autorités administratives et morales locales ainsi que les populations sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le calme et les fondamentaux du vivre ensemble. Iniutos ang pagkatay sa 40,000 mga manok sa Meraki Egg Farm sa Otago matapos makumpirma ang unang bird flu outbreak sa New Zealand. Ang mataas na pathogenic strain ng avian influenza H7N6 ay natukoy mula sa mga manok na posibleng na-expose sa virus mula sa waterfowl at wild birds. Ipinatupad ng Biosecurity New Zealand ang movement restriction sa loob ng 10 kilometro buffer zone at mahigpit na binabantayan ang 6 pang poultry farms na posibleng apektado. Nilinaw ng mga opisyal na ligtas kainin ang lutong itlog at manok at walang banta sa kalusugan ng tao. Pinaalalahanan ang publiko na i-report ang anumang grupo ng mga may sakit o patay na ibon upang agad na maimbestigahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 12 na nagsasabi, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.